The duty of the police is to overcome the resistance. Mamamatay ka, barilin mo sa ulo, Yun, no? patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na yung mga galing ng sementeryo kahapon, auno. Dumako naman tayo sa national, ha. Sobrang dami natin pag-uusapan today. November 2, araw ng Sabado dito sa Pilipinas, alas 9 sa akin. Mainit sa Senado, ha. Nagkakainitan. Paki-comment nyo naman dyan kung saan kayo nanonood, ha. Kung watching from Dubai, Singapore, Cebu, Palawan, Davao, yan. Para malaman natin kung saan umaabot ang video natin. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Dumako naman tayo sa national. Pag-usapan natin ang mga dapat pag-usapan at huwag palampasin. Dumalo na nga ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Senado para kilatisin ng mga senador regarding sa war on drugs nung siya'y namumuno pa. Ayan, ha. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw, October 28, nung dumalo ang dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte para siya ay gisahin. Ang problema, parang sila yung naggisa. Parang sila Risa Ontiveros ang naggisa, saka si De Lima nandun din, no? Ay, nako. Isa sa mga umatin dyan, nandiyan din si De Lima, si Senator Risa, si Senator Jinggoy, si Senator Bato, si Senator All-Star Studded nga, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Ito nung October 28. Dapat mag-upload tayo kasi nito medyo na-busy lang ang inyong lingkod. Alam niyo naman kung bakit, diba? Medyo marami lang tayong sinasideline. Pero ngayon, nakapag-desisyon na ang Joe Malone TV na dalawa ang ating susuportahan. Siyempre si Tatay Digong at saka si Yorme Isko Moreno. Napabilib talaga ako, no? Dati pa naman akong bilib. Simula nung war on drugs. Tapos, siyempre, nung hindi na tumakbo si Tatay Digong, iba na yung tumakbo. Siyempre, gano'n naman, di ba? Matatabunan. Siyempre, ngayon, lumabas ulit, no? Napaka-bizarre lang ng mga nangyayari, no? Ewan ko kung parehas tayo ng iniisip, Kung parehas tayo ng iniisip. Kasi, parang, hindi ko napaka-bizarre na mga nangyayari ngayon na para talagang pinipin down nila si Tatay Digong, pero ang nangyayari, mas lalo pang umaangat, mas lalo pang nare-refresh, naaalala yung mga ginawa ni Tatay Digong noon nung siya'y naupo. 2016 to hanggang 2022, 6 years, di ba? Tapos 2019 kasi lokal na botohan, doon nanalo si Yorme Isko Moreno. Medyo active na tayo niya sa politika pero hindi pa ganoon, no? Doon tayo sa 2019. Pero tanda ko nung time na nanalo si Digong. Bilis kilos din. Pinatupad niya kaagad yung war on drugs. Ang nakakatawa kasi, alam mo yan, ito nakakatawa. Kaya nasabi ko napaka-bizarre ng mga nangyayari kasi alam natin, o alam din ng iba na talagang Tatay Digong, I hate drugs. Talagang yun ang tumatak na mga statement, no? Tapos, ang ginagamit na pampin down sa kanya, tungkol din sa drugs. Kaya talagang napaka-bizarre na pangyayari. Gets nyo? Diba? Tapos,
tatakbo ngayon next year si Tatay Digong sa pagka-senador. Parang napaka-ano no? Parang sa tagal ngayon, tas tatakbo si Tatay Digong. Hindi ko alam kung ako lang Hindi ko alam kung ako lang or kayo din na parang baka mamaya strategy rin to, no? Pwede, di ba? Pwede. Baka mamaya strategy rin to para mabuhay ulit si Tatay Digong dahil gusto rin nila na talagang maupo ulit si Tatay Digong. O akin lang yun, Parang ano ko lang yun. Parang nakikita ko lang na ganun. Di ba? Oo nga pala, no, bago tayo magpatuloy sa ating papanoorin, ito yung opening statement ni Tatay Digong nung siya'y umattend noong October 28, 2024 doon sa Senate hearing, yung blue ribbon na tinatawag. May red ribbon pa niyan eh. Bago ka rito sa channel ko, syempre don't forget to subscribe. Tapos click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw, minsan twice a day, minsan once a day, minsan thrice a day pa nga, minsan nga marami pa, no? Kung hindi ka na-notify, it's just because na hindi mo na-click yung notification bell tapos i-click mo sa all. Kasi araw-araw naman ako nag-upload. Ganun kasi si YouTube. Hindi mo makikita yung video ko pagka hindi ka naka-notification, naka-click na bell notification. Tapos always, kiklik nyo yung notification nyo, yung may bell sa may icon nyo sa mga YouTube app nyo o YouTube PC nyo, laptop. Makikita mo doon kung meron nag-upload. So, manonotify ka. Tapos syempre, shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga major sponsors natin dito. Yan, yung nakikita niya sa taas. Lahat ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga bagong pasok. Magko-content na tayo ng national, patuloy-tuloy na to. Tapos sa lokal naman, si Yorme Isko Moreno. Tapos sa national naman, yung mga nangyayari, news and current issues today, especially itong pag-attend ni Tatay Digong sa Blue Senate Ribbon noong October 28, no? Tapos syempre, lahat naman nabibigyan ng privilege na opening statement. Even the senators, meron din silang pribilehiyo na makapagsalita doon sa kanilang mga statement. And likewise, kay Tatay Digong, syempre, ganun din. At talagang it takes time. Ito nga unang part ng Senate hearing nito, parang inabot yung Blue Ribbon na committee, parang inabot ng 8 hours yung part 1, tapos may part 2 pa. So maraming discussion, ang dami ko napapanood, I'm sure kayo din. Ang dami yung napapanood sa TikTok na talagang mga memes na talagang ang galing ng salit. Ang galing talaga gumawa ng Pinoy pagdating sa mga ang Pinoy talaga mananahi ng kwento. Kaya talagang mainit, no? Sa akin lang, bakit ngayon lang? Kung talagang gusto nila i-pin down si Duterte, bili mo, gaya niyan. Eto na. Si Tatay Digong na yung focus, nawala na sila Alice Go, sila Cassandra Ong. I mean, nawala na yung focus. Hindi nawala sa hearing. Nawala na yung focus, napunta na kay Tatay. Kasi eto talaga, yung gusto nilang, si Tatay Digong talaga, yung gusto nilang paatin sa Quadcom at pati na rin sa Senate. Talagang dito nila kasi gusto nila nagpiprito rito eh. Nagpiprito sila rito eh. So, lahat ng mga resource person na pwede nilang igisa rito, gagawin nila. Pero well, para sa akin, parang parang napabuti pa kaya Tatay Digong yung pag-attend niya. Kaya feeling ko lang na talagang gusto niya umattend. Totoo. Gusto niya umattend, pero ang gusto niya umattend siguro talaga sa Senate. Kaya hindi niya muna siya umattend sa Quadcom. Ang galing mapapaisip yung Quadcom na yan kung iimbitahan pa nila to si Tatay Digong. Kasi ang galing ng mga sinabi ni Tatay Digong na to the point na parang na-refresh sa bawat Pilipino, sa taong bayan, yung mga ginawa niya, especially sa war on drugs. May nabasa pa nga ako dyan napanood ko pala actually, na bakit siya ang kakasuhan, hindi naman siya ang pumatay. Correct. Diba? Kaya parang napahiya pa yung mga, ganun no? Parang ang galing Hindi mo alam kung planado o nangyari, napaka-ironic, napaka-bizarre ng mga nangyayari ngayon to the point na nasimulan sa Pogo. Tapos parang gusto nilang i-connect si Duterte sa Pogo, tapos biglang na-switch sa war on drugs, tapos bilang eto na, umatin na si Tatay Digong sa Senate, tapos election next year. Di ba? Parang, Pero, ang believe ako sa war on drugs. Di ba sabi nga na Duterte, your concern is human rights.
My concern is human lives. Di ba? Ang galing nun, no? Ang galing, no? Ang galing. Totoo naman, no? Yung war on drugs. Ewan ko kung maaalala nyo, ha? Pero I'm sure maaalala nito. Maraming addict, maraming drug lord ang galit kay Duterte during those times ng panahon ng war on drugs. Bakit? Kasi sila yung kalaban, eh. Sila yung directly na nakalaban ni Duterte. Kaya nga war on drugs, eh. Laban kontra droga. Sila talaga yung kalaban. Sila talaga yung kailangan huli. Kaya nga may tokhang, eh. In the tokhang is, the goal of the tokhang is parang every police station sa bawat city, meron silang list na, ewan ko kung saan galing yung list na, siguro galing din sa mga mamamayan, sa constituent, so sa barangay man. I mean, I'm sure kung saan galing yung list na ito yung mga list ng mga nagtutulak, ito yung mga list na user. At alam natin, kasi may witness dito, eh. May witness dito. Napanood ko na yung kalahati kasi ang haba, eh. May witness dito. Tayo, mga Pinoy, aminin man natin o hindi, alam natin, kahit hindi natin i-test, i-drug test yung tao, alam na natin kung talagang itong taong to gumagamit, 'di ba? Walang ano muna, as personal thinking natin. Putan to, parang tingnan mo to, addict na yung itsura. Gets niyo ako? Salitang kanto, salitang nagkakaintindihan tayo. Walang due process. Hindi ka nagiging judgmental. Pero alam mo, kasi hindi tayo matutulong kasi alam nyo kung sino yung mga taong lulong na to, yung lubog na yung panga, nauubos na yung ipin. Alam mo yung ganon? Syempre, regardless, iba yung may sakit iba yung nauubos lang yung ipin. Hindi. Alam niyo yan, salitang kanto na tayo nagkakaintindihan na alam natin kung ano yung mga itsura ng lulong, ng adik. Di ba? Kung laki kang tundo kasi, kung exposed ka, yun ang tamang term. Kung exposed ka sa ganon lugar, ako, laki ako sa Tondo, laki ako sa Dagupan. Kung exposed ka sa ganon, alam mo na yung mga nagiging itsure. Di ba? Kasi minsan, tropa-tropa mo yan. Although ikaw, hindi ka gumagamit. Siyempre, nagiging tropa-tropa mo yan. Di talagang nakikita mo na kung ano yung mga itsurahan. Meron niyang pattern, eh. Meron niyang pattern ng itsura na talagang masasabi mo. Adik na to. Ubos na yung pang. Ganon. Parang lagi may subong-subong lollipop. Lubog yung panga. Nauubos yung ipin. 'Di ba? Alam mo kung ano yung itsura ng talagang mga addictos, mga talagang lulong na. Okay. Kaya hindi tayo matutulonggis diyan. Kasi nabanggit kasi ni Senator Bato to kasi merong interview yung napatay na bata, yung 17 anyos. Ang chief kasi noon ng time na yon si Senator Bato. So nabanggit din yung pangalan niya. Kaya sinabi niya, kaya nabanggit niya yon. Mamaya siguro sa susunod na na reaction natin. Panoorin muna natin etong opening statement ng dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Makikita niyo kung gaano siya kasinsir. Kung gaano siya kasinsir at kung gaano ka-firm yung mungkahi niya na I hate drugs. Na to the point na drugs din yung pinanlalaban sa kanya. 'Di ba? Panoorin natin. Ang ganda kasi nabuhay lang talaga ulit yung pagkahanga natin kay Tatay Digong. Panoorin natin. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Tama. And I think lahat ng Pangulo, isa yun sa mga motivation nila. Which is true. Common knowledge, ika nga. Talagang dapat protektahan ang bawat Pilipino as a president of their country. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Tapang, no? Temi yung firm, yung pagkadiin ng kwento, at pagkadiin ng statement, walang alinlangan. The war on illegal drugs
is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help, and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then Ang haba ng statement ni Tatay Digong. and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. Yun na yung sinasabi ko kung gaano ka-firm si Tatay Digong, no? From 2016, sinabi niya ng I hate drugs. Up until now, yun pa rin yung sinasabi niya. Napaka-firm, di ba? I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. Yes. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, Yes. people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. Totoo yan, totoo. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Yes. Nawala ka na eh. Nagbali ka na sila. Actually, ito ano ko lang feeling ko lang, yeah. sa sobrang intense nung war on drugs before, marami talagang mga negosyante, mga drug lords, yung may mga shabu laboratory na tumigil at hinintay na lang matapos
si Tatay Digong sa kanyang termino. So parang ano eh, nalugi. O restart na lang tayo after 2022 pag wala na si Tatay Digong. Kasi talagang hindi nila malabanan. Talagang ano eh, talagang war on drugs talaga yung labanan nung time na yun. Ang daming shabu laboratory na hindi mo inaasahan na meron pala dito sa particular na lugar na to. Meron pala dyan, parang ganun. Meron addict pala yun, yung mga ganun. Ang dami. Ang dami nga talagang nahuli, nakakulong. At ang dami na rin natin nalaman kung saan merong mga shabu laboratory. Dahil na rin sa pag-expose ni Tatay Digong dahil nga dun sa war on drugs. At talagang yung iba, feeling ko, nag-stop na lang kasi nga hindi nila kayang magtago no. Hinintay na lang nilang matapos yung termino ni Tatay Digong tapos doon na lang sila ulit nag-resume ng kanilang negosyo. Ano? Gawain natin. The Filipinos are anxious and distressed. Dami na ulit ngayon. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities Yan. and operatives to be mindful of this basic law of nature. Basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power. And hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko. And as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk, Yan. and it can be snuffed out in a matter of seconds, Yan, totoo yan. Sinabi niya. then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, Yan. Ito maganda to. matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, Oh, prosecutor din yan. to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa police. Maganda to sasabihin niya. Maganda to. Ang sinabi ko talaga sa kanila, Yan. when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, Maximum tolerance, kumbaga. pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the The resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, Yan. mamamatay ka, Unahan mo na. barilin mo. Barilin mo sa ulo. Yun, no? Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Ganon ka-firm, di ba? Ganon. Kung paano niya bitawan yung statement, ramdam. Ang dali kasi magsabi, pero kung ano yung sa tingin natin na alam natin kung talagang plastic na itong tao. Di ba? Di ba may ganun tayong isip na kung plastic naman na itong taong to. Kumbaga na-judge mo na kaagad kahit na salita pa lang. Pero ito si Tatay Digong, alam mo no? Alam mo kung gaano siya kasincere doon sa statement niya. At talagang seryoso siya na talagang pagdating sa drugs, talagang ayaw na ayaw niya. Kaya talaga yung kaagad yung mungka, yung isa sa mga ano niya eh. Kasi noong mga time na yon tandang-tanda nyo, before 2016, bago siya manalo, sobrang talamak na. Sobrang talamak. Manood kayo ng TV, manood kayo ng radyo, sobrang talamak na yung drugs. Maraming nare-rape dahil lulong yung rapist sa drugs.
Maraming pumatay, maraming nagnakaw, maraming nang snatch dahil lulong, humihiram ng tapang sa droga. 'Di ba? Hindi saka naman nakakita ng hold up ng snatch lasing. Wala. 'Di ba? Wala. Dahil kung lasing yun, hindi makakatakbo ng maayos yun. 'Di ba? Pero kung nakadrugs yun, addict, lulong sa droga, ang tapang nun. Kasi nga doon nanghihiram ng ano yun eh. Doon nanghihiram ng tapang yun. Tapos, syempre di naman yan lasing. Di naman yan lasing. At makakatakbo yan ng mabilis sa mga snatcher. Pero yung iba nang rape, di ba? Pumapatay pa. Pag nang hold up, papatayin pa yun ng hold up. Iba na nga ngayon eh. Kung matatandaan nyo noon, dati pag hold up lang. Ngayon hindi na eh. Yung hold up ngayon, combo na eh. Pag hold up ka na, papatayin ka pa. Di ba? Oh, totoo. Sige, before 2016, yan yung nangyari nun. Di ba? Tanda-tanda nyo. Teka lang ha. Tanda-tanda nyo ng mga time na yan. Yan yun. Before 2016, ganyan na nangyari nun. Pag hindi lang sila nakukontento ng hold up lang, talagang papatayin pa nila. Oh, di ba? Yun ang turo ko sa kanila. Pinagmalaki pa, di ba? No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Tapos ang usapan. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I Yan. and I alone take full Responsibility. legal responsibility. Kita Sa niyo? lahat na nagawa ng mga pulis, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Di ba? Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Ganon ka-firm, di ba? Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit Yeah. niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. Kita mo? I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. Yun ang hindi nila It will mag-gets. destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. Ang galing talaga. Papagkamatayan ko yan. Galing. Maraming salamat. Galing talaga. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. I'm ready to answer your question. Grabe, no? Yung ganun ka-firm, yung kanyang binitawan na salita. Alam mo yun, na talagang hate niya talaga yung drugs at sinasabi niya na siya ang harapin, siya ang haharap, wag ikulong yung mga pulis. Siya mismo ang haharap at tatanggap. Kaya siya umatin dyan. Siguro, pagkakataon nga talaga, no? Napaka-bizarre nga, gaya ng sinabi ko kanina na nandiyan dyan siya, na inimbitahan siya, tapos masasagot niya lahat ng mga questions sa war on drugs. Kasi parang ano na eh,
Parang ang labo na nung war on drugs, alam mo lahat na naka-pinpoint sa kanya. Tapos wala siyang pagkakataon na ma-explain yung sarili niya. Tapos eto biglang ganito, no? Biglang naimbitahan siya. Kaya talagang sinasabi ko parang, alam mo yun, ang galing ng timing, no? Ang galing ng timing. Tapos mapapaliwanag niya yung sides niya, yung side niya, yung kung ano yung mga nangyari. Talagang sabi ko, parang hindi ko alam kung planado o talagang napaka-bizarre ng mga pangyayari na talagang tatakbo siya next year. Hindi kaya itong mga 'to talagang mga pabor din kay Duterte na ibalik siya sa ano, sa puwesto talaga kaya talagang parang itong pag-hearing sa kanya, parang advantage pa 'to para sa kandidatura niya. Sa akin lang, sa akin lang. Wala naman ako sinabing gano'n nga talaga yung, ano nila. Pero for me parang ano, parang parang gano'n, 'di ba? Anyway, nakita niyo yung kung gaano ka-firm, kung gaano ka parang nag-refresh lang sa akin yung kandidatura niya nung time na yun na talagang war on drugs, talagang sinabi niya na, "I hate drugs." Talagang lahat, hulihin, lahat ng drug laboratory, pasara, yung mga drug lords nalaman natin kung sino, yung mga protector na politician, na mga mayor, yung mga protector na mga general, nalaman natin, 'di ba? Nabalitaan natin nung mga time na yun, nung mga wala siyang pinili nung mga time na yun. Kahit na matataas din yung mga protector o yung mga nasa likod nung droga na yun, pero talagang hinarap pa rin niya. Kayo na mga nakikinig sa akin, ano sa tingin niyo? Talaga bang eksakto ba? May plano ba yung gobyerno para kay Duterte o talagang gusto lang nila i-pin down si Duterte? Pati yung ano, pati yung pagkakalas nung, unit team ni Pangulong Marcos saka ni Vice ni Sara Duterte, parang ako hindi ako naniniwala, na talagang magkaaway sila, sa akin, hindi ko alam, hindi ako naniniwala. Kasi sino ba naman ang makakalimot na ang tagal ng ang tagal ng hindi na ililibing yung tatay mo. Tapos nung naupo si Duterte, siya nakapagpalibing doon sa libingan ng bayani. Tapos ngayon magkaaway sila. Parang ano, 'no, hindi ko alam, para sa akin lang. Kayo mga ano, anong sa tingin niyo? I-comment down niyo naman diyan para mapag-usapan natin sa susunod na topic natin kung tama ba ako o ako lang 'to o pare-parehas tayo ng iniisip, alam niyo 'yun. Tapos, next sa susunod natin na topic yung, mga witness, tapos kung paano sagutin ng mga senators, tapos kung ano yung mga question ng senators lalong-lalo na si Senator Risa Hontiveros, batuhan 'yan mamaya. Abangan niyo yung mga upload natin mga kayon dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.